Thank you, Mr. Chair. Superintendent Padilla, dalawa po ang inyong affidavit, di po ba? Isang Yes, Your Honor. 27 August at saka isang 2 September. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Magkakontra. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Binago ko po dahil So, ibig sabihin, nagsinungaling ka nung una at sinumpa mo yon. because of my... Paano kami maniniwala ngayon sa iyo na totoo na yung pangalawa mong affidavit? Kung dun sa umpisa, una pa lang, nagsinungaling ka na. Because of my personal safety, Your Honor, Mr. Chair. Because of your personal safety, nagsinungaling ka. Opo. Kasi Ngayon, gumawa ka ng second affidavit. hindi ko naman po akalain na Hindi. didivulge. Hayaan mo muna, tapusin mo muna ako. Gumawa ka ng second affidavit mo disregarding your personal safety already. Tama po ba ang aking kaisipan? Hindi ko po akalain na in this hearing, ang pagkakalam ko po is through executive session. Take Aha. up. Kasi tama po yung sabi ni Honorable Konggun, yung recantation is not looked upon with favor by the courts. Kasi yung ngayon sinabi ko, nagsinungaling ka na doon sa sinumpa mo, tapos babaguhin mo. Yun po yun. Ngayon, umpisahan po natin na ilipat yung tatlong Chinese na PDLs sa iyong lugar. Kanino nang galing yung utos? From higher headquarter po, Your Honor. Ah, hindi ko naman. Sino po doon sa higher headquarters ang nag-utos? Yung Director of Corrections. Sino po yung Director of Corrections na nag-utos na ilipat yung tatlo sa Davao Penal Colony? Based on the record po, Your Honors, Director General then Rinier Cruz. At sinabi mo rin na nag-object ka rito. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Do you have any piece of evidence that would show o magpapakita na nag-object po kayo? Yes, in fact, it was the first letter which I opposed to the transfer dated July 27, 2015 and nireiterate ko po ng October 2015. O sige, narinig ko na yung sinuot mo kanina eh. Tinatanong ko lang kung meron po kayong ebidensya. Could you please submit to this committee yung ebidensya po na yun na kayo po ay nag-object? Thank you. Punta po tayo dun sa statement ninyo na you were subjected to intense pressure by then CIDG Officer Ruina Garma, who called me through the cell phone of another inmate Fortaleza at sinabi sa iyo ni Madam Garma na may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo nang questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay ang pamilya mo. Yes, Your Is that Honor. true? Yes, Your Honor, Mr. Now, Chair. kung natanggap mo itong mensaheng ito mula kay Colonel Garma, what would have been the proper thing that you would have done? Ano po dapat ang ginawa ninyo? Hindi ko po actually binigyan ng kuan yung kanyang sinabi. Kumbaga, Hindi mo pinagbigyan pero sinabi mo, you experience intense pressure tapos Yes, hindi mo binigyan ng kwan. during that time, Your Honor, Mr. Chair, nagkaroon po ng ganun. Oo nga. Kasi gusto nilang during that time madaliin po yung pagsasagawa nung Pagsasagawa ng ano? pagpatay doon sa tatlong child. So, at that point in time, alam mo na napapatayin yung tatlo. Alam ko po, Your Honor, Mr. Anong Chair. ginawa mo nga? Yun ang tanong ko nga eh. Ano ang ginawa mo nung nalaman mo, napapatayin yung tatlo na Wala. nasa loob ng iyong piitan?
Marami kang pagsisinungaling, Colonel eh. Kasi nakakulong po yun, hindi ko talaga akalain na mailalabas po doon sa pinagkulungan nila. Merong ano? Hindi ko po akalain na mailalabas po dahil naka-safekeeping po doon. Ako po ang nag-order na safekeeping dyan. Pero antimano, inamin mo na alam mo na napapatay yung tatlo. Yes. Pero wala kang ginawa. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Kaya nga Hindi po, mo man lang inireport doon sa mga nakakataas para tulungan ka na patigilin o tigilin yung ganun na mangyayari. Your Honor, Mr. Chair, kaya nga umihingi ako ng executive session kasi napakasilan po yung... Sige, let us see kung kuan. Pero ako ang unang magpapatigil ng executive session kung yung sasahibihin mo ay hindi importante dito sa mga issue na inimbestigahan dito sa committee na ito. It's very sensitive, Maliwanag Your po Honor. siguro yon. Ano? Now, sinabi mo kanina na sa pagsagot po ninyo sa aking mga kasamaan na merong unang pagtatangka. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Sino, paano mo nalaman na may unang pagtatangka? Doon po sa tawag ni Tawag ni? CIDG Garma. So, ibig mo sabihin, yung una Yun yun lang ang po. una. Yun po. Yun ang unang pagtatangka. Opo. So, ano po yung nalaman po ninyo, yung pangalawang pagtatangka na sinabi po ninyo? Wala naman pong, yun lang po, yung unang usapan lang po na yun. So, kasi narinig ko kanina, merong first try na sinabi mo sa katanungan ng aking mga kasamahan. Opo. So, wala na yung pangalawa. Yun na at yun na. Yes, Your Honor. Okay. Thank you. Doon po sa pagtatanong na aking mga kasamaan at pagsasagot ng mga ibang testigo, hindi ka pa ba naniniwala na may plano talaga na patayin yung tatlo? Naniniwala nga po ako. So, naniniwala ka. Ang sinasabi mo lang, hindi ka kasama doon sa plano. Naunahan po ako doon sa plano. Ano ibig mong sabihin? Naunahan po ako kasi Naunahan kanino? nung pangyayari, kasi in-expect nila na ako ang unang kikilos. Iba naman yung impormasyon ko. Si Congressman Paduano na magtatanong sa iyo. Hindi ikaw ang pipiit, isang tao na wala na rito sa mundo dahil din dyan sa okasyon na yan. Di ba? Yes, Your Hindi. Honor. That's Ikaw, why... kasama ka sa plano kasi walang mangyayari sa piitan na yon kung hindi mo alam o kung ayaw mo. Tama po ba? Ganun po, Your Honor, Mr. Chair. May nangyayari sa piitan na hindi mo nalalaman? Ganun po ang nangyari. O nangyari lang dito sa pangyayaring ito? Opo, opo. Okay. Yun po yung inyong depensa. Yung pong paggalugad, kanino pong utos talaga yun? Para magkaroon ng kasalanan yung dalawang PDL para mabartolina sila. At anong yung paggalugad din dun sa foreign part ng inyong detention. Yun po ang Sino po ginalugad din po sila para sila mapunta sa Bartolina? Tama po? Sino nag-utos nun? Tulad ng sinabi ko po, mayroon po akong... Tinatanong ko lang po kung sino ang nag-utos. Sa security operation po. Security operation. Sino po yun? Ang security operation ko during that time is Robert Quinto. Quinto. Tinuturo mo na dahil patay na siya. Hindi po. Di ba? Siya po ang... Hindi nga, patay na siya, di ba? Yes, Your Honor. Pero Yes, binaril din siya. Kaya huwag na tayong pumunta ron. Kasi kanina, nung last hearing, sinabi ni Teniente Poro na ang nag-utos ng paggalugad doon sa lugar ng
mga incheck, at saka yung dalawang PDL, kayo po ang tinuro. It's a matter of record. Nandun po. Kaya, ginawa yung galugan na yun para magkaroon ng dahilan para madala sila sa Bartolina kung saan sila papatayin. Kasi, nandun din dun sa statement na sinabi nung dalawang nautusan na papatay na mahirapan sila dahil nandun sa ibang lugar, yung 3 inchik, at nasa ibang lugar sila. Kaya ginawa ng paraan na mapupunta sila sa iisang lugar, sa selda number 6 ng Bartolina. Tapos, inamin din ng iyong in charge sa Bartolina na punong-puno yung Bartolina. Pero yung selda number 6, dadalawa lang ang nandun. At doon dinala yung 3 inchik na pinatay. Kaya, kung tutuusin, kung ikaw ay investigador talaga, makikita mo na parang may plano. Di ba? Ikaw na rin nagsabi. Meron po Sabi talaga. mo na may plano. Meron po talaga. Yes. Your Honor. Kaya lang, ang sinasabi mo, hindi ka kasama sa plano, pero hindi naman mangyayari po ito kung tatanggihan nyo o hindi nyo papayagan. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Nakop. The next to interpolate is Congressman Paduano. You're recognized. Thank you, Chairman. Anyway, Mr. Chairman, eto lang po, Colonel Padilla, kasi buo na po yung puzzle. Buo na namin po. Ngayon, we're just requesting you to tell the truth. Now, in my question, pag hindi mo kayang sagutin in public, you will just tell me na you will request for an executive session. Okay? Kaya nga po, humihingi po ako ng for an executive session. Kaya nga po, tanungin muna kita, just to establish the premise that indeed, Di ba, Your Honor? you can be allowed for your request. Okay? Ano lang po, premise lang. Sige po. Okay? Sabihin mo lang pag hindi mo masagot. Okay? Sa executive session na lang, just in case. Okay? Now, number 1, actually, Colonel Padilla, based on our investigation, alam namin, you're the most less corrupt in Davao Penal Colony. Alam po namin yon. Na-check na po namin yung records. Na-check na rin po namin yung mga statements coming from your peers during that time. For example, if I ask you, do you know Dr. Derla? Yes. Di ba, he was also ambushed, but fortunately, nabuhay. Yes, Your Honor. Tama. And the time he was assigned. Di ba? He was assigned in Davao Penal Colony. Yes, Your Honor. Okay. Now, so alam mo yon. Alam mo rin siguro ang kwento doon. Alam mo, di ba? And can you commit to us that you will divulge the reason behind? Yes, Your Honor. Okay. Second, wag na tayo. Ito, actually, yung bagong ano mo, yung 9 to 11 mo, mali ito eh. Hindi totoo to eh. Hindi totoo yung paragraph 9, 10, 11 in your affidavit. Hindi totoo po to. Kasi, if I ask you, kanina tinanong ka ni Chairman Ako with regards to the galugad, malinaw po, walang pakialam na si Quinto the time. Sinabi na po ni Foro na at your orders, galugudin. Maggaluga doon sa incheck at saka sa dalawang PDL. Established na po yon. Now, sabi mo dito, during the time of duty ka na nung nangyari, di ba? Tama? Okay. Now, if you are off duty, sino naka-duty during the time? Second, high-ranking, kasi 24/7 dapat yan, di ba, Bucor? Yes Sa inyo? po, Your Sino Honor. yung next? Of course, your deputy. Deputy po, supposed to be. In absence of deputy, No, ang tinatanong ko ngayon, sino? Sino yung nandun? commander of the guards po. Eh, saan si Quinto during the time? Wala po doon. Outside, dahil nakatira po sa labas. So, wala siya. Wala siya. Wala rin siyang travel sa Manila during the official travel during the time. Parang nagkaroon po ng parang may Wednesday siguro. Sabado po nung nangyari. Yeah, Parang August 13. Chinek ko na po yung records eh. August 13, he was not during the week. Yes. Tama? Ganun Okay. po. Kaya yung statement po dito,
na yung security for operation, blah, 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 Robert Quinto. Patay na yun eh. Pero alam ko rin yung kwento dito. Alam mo rin siguro. Yes. Okay. Next question. Is Dr. Derla and ito sinabi ko na kanina, you're the less corrupt. Ito. With due respect, of course, to former Colonel, now deceased, Quinto. Alam mo naman yung relasyon ni Quinto, ni Derla sa tatlong Chinese, especially kay Tony Lim. Alam mo yun, di ba? Yes, Your Honor. Now, can you divulge it during the executive session? Yes, Your Honor. At least para lang po maklear din natin yung pangalan ni Quinto with regards to that killing. Kaya nga po, humihingi ako ng... Okay na. I just want to establish muna. Kaya nga, nung nakarang hearing pa, sinabi ko na alam na po namin yung puzzle. Tapos na po yun. And when in fact, siguro, I just want to confirm to you, during the first hearing, kaya hindi mo po masabi-sabi na nakausap mo si Garma because, alam mo, si Garma, her record, dun sa Davao, di ba? As CIDG, as Chief of Police of a station, di ba? Very close to the President, di ba? Alam mo yun, di ba? Kaya medyo wala kang choice. Yes. That's true. The same as true for all those persons involved in this particular plan. Tama? Yes. Okay. Now, so, do you commit, sabihin mo na lahat, na hindi na ako magtatanong doon. Sabihin mo na you narrate na lang doon sa executive session po. Yes. Kasi gusto ko rin i-clear yung pangalan ni Deputy Superintendent Quinto with regards to what happened. Yes, Your Pero I Honor. will not clear his name with regards to his affiliation with the three Chinese. And pwede natin, well in fact, kilala mo rin si Macariola. Tama? Yes, Your Honor. Tila ba? And do you confirm that Macariola is very close to classmate ni Quinto? Yes, Your Honor. Mr. Oo. Chair. Di ba? Okay, tell all ka na doon. I hope, ha? I hope, kasi as stated by Congressman Acop, pag hindi ka nagsabi ng totoo, we will cut short your statement Yes, during the Your Honor. executive session. Yes, Your Honor. Tsaka po, marami pa po eh. May mga complication ka kasi. Ang dami dito. For example, Inspector Glasse. Ito, Glasse. Inspector Edgardo Mendoza. Chief Inspector Roque. Now assigned in Sablayan. Si Glasse nasa NBP ngayon, di ba? Tama? Davao po. Davao pa rin. Okay. Now, si Roque is in Sablayan. In Davao po. In Davao pa rin. Tama. And marami pa po. Mga names. Kasi we have already checked. Pero as I've stated, I hope you will say it all during the executive session. Kasi, again, let me stress, ikaw po, less corrupt ka. Doon sa loob ng Thank you po. Nakuha ko na po yung background mo. Kaya lang, I do believe na na-pressure ka lang. Kaya tell all na. Tell all na kasi wala na eh. And you will be retiring by November, di ba? Tama. Kasi baka magpatong-patong pang kaso mo because of this. Okay? So, you commit na to this committee. Okay, ha? Yes po. Your Okay. Honor, Mr. That's all, Mr. Chairman. He has already committed and let's see what will happen during the executive session. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpolate is Congressman Benny Abante. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang tanghali po, Superintendent Padilla. Marami nang naitanong sa inyo at ako'y nagpapasalamat sa inyong mga sagot. I hope that you're really honest enough today sapagkat sinabi nga po ni Congressman Acop na yung inyong unang affidavit na pinadala rito ay pawang kasinungalingan. No? At ngayon, bagong affidavit ninyo ay talagang sinasabi po ninyo that you are now telling the truth and nothing but the truth. Ni ba?
Yes po. O, Your Honor, nabanggit Mr. po ninyo rito ang pag-uusap po ninyo ng CIDG Officer Royina Garma. Babanggitin ko uli ang pinag-usapan ninyo. Ang sabi sa inyo na Chief Garma, and I quote, may mga tao kami dyan nagagawa at wag mo nang questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Alam mo na si Congressman, Colonel Garma, babae, di ba? Yes po. Ibig niyo sabihin na iniwala kayo na ang isang babae pwedeng sabihin to sa inyo? Hawak po nila ang... Alright. Sinabi nyo that you were nagkaroon kayo ng intense pressure. Yung intense pressure, ibig sabihin natakot kayo, sinabi niya. Kayo ba ay nagkaroon ng intense pressure sa kanyang sinabi o sa isip ninyo, meron pang tao behind what Chief Garma said at mas mataas po ito? That's true. Hindi po kayo natakot dun sa sinabi ni Chief Garma. Kinabahan kayo sapagkat alam ninyo na mayroong mas malaking tao behind what Chief Garma said. Yes po. Kanina po, nabanggit ninyo, tinanong po kayo ng isang colleague namin dito about the former president. Pinanggit niyo yung mayor pa siya. Ano po, nung si Chief Garma ay naging commander ba sa Davao? Si DG po. O therefore, ang binabanggit ninyo, ito. Yung pong behind the big person, sa sinabi po ni Chief Garma, ay inyong ini-implicate ang ating Pangulo, ang ating former president. Ganun po ba? Hindi ko naman po in-implicate, pero hawak po sila ng mas mataas. Okay, ibig sabihin yan, hawak po si Chief Garma ng mas mataas. At ang mas mataas niyan ay ang dating Pangulo. Tama ho ba ako? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair, yun lamang po, sapagkat atin narinig na binanggit po ni Superintendent Padilla na merong mas mataas kaya siya natakot tungkol sa sinabi ni Chief Garma. Salamat po. Thank you, Congressman Abante. The last to interpolate is our Senior Deputy Speaker, Dong Gonzales. You are recognized.